Bag-ong bulan, December. Ang atong theme, Joy to the World, Grace has come. Bisag kada tuig ni kinabalik-balik, pero ang iyahang mensahe dili gyud mahubsan og pag-encourage og pag-renew sa atong kasinatian sa iyahang grasya. Ining taknaa, balik kita og lantaw sa dako kaayo nga gibuhat sa Ginoo sa history sa kalibutan nga siya ninaog dinhi sa kalibutan. Ang atong text makita sa Titus 2:11 to 13. Ang grace usa gina kapulong nga kinabalik-balik, we say a lot nini gigamit nato ni sa prayer, pagkaon, mag-ampo. Other also diha sa pagsabot nga ang Dios nahigugma kanato tungod kay siya buutan gyud. Ing-ani nga pagsabot sa grace kulang gyud kaayo tungod kay dili gyud siya mao ang kinatibuk-an nga maghatag kanato dako nga kausaban sa atong kinabuhi. Grace pinaka-importante gyud kay ni sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan gyud masayon gyud ta unsa gyud ang grasya. Tungod kay kung musipya ta sa pagsabot sa grasya, mahimo kung musipya tanan. Kung we get grace messed up meaning disorder or chaos, then everything messed up also. Munang tanaw nato karon, baliko nato unsa gyud ang grasya. Una, gipadayag niini nga text nga ang grasya personified. Poetical kayong grace personified. Diya sa verse 11 sa atong text, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Has appeared, nigawas, nagpakita, asa manigikan. Dito nato ni makita gyud sa John 1:14. Ingon diha, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. The word became flesh and made his dwelling among us. Kinsay gisgutan diha si Jesus nga kaniadto kauban sa Amahan, he is the word. John 1:1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Pero karon nahimong flesh og nakig-uban nganhi kanato. Dinhi atong makita nga grace is a person. Ang grasya dinhi tao in the flesh nga si Jesus Christ mismo ang grasya. Mo nang grace is not an idea, not a doctrine, not a feeling, but a person nga imong mahikap, tangible and visible. No makita nimo, mahikapan nimo, can be touched, has a face na asay naong o gipadayag na diya sa Colossians 1:15, ingon diha, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. He is the image. Way nakakita og Ginoo karon rani the first nga nahitabo. Mo nang ang pagnaog ni Jesus dinhi sa kalibutan kay bulungan gyud na. Di gyud na ma-imagine nganong nahitabo na tungod kay ang Ginoo nagpakita. Siya ang image of the invisible God. Jesus Christ in the flesh. Mao nay grasya. And grace also has a personality. Kung person siya, naa siya'y traits, naa siya'y qualities. O kini gi-describe diha sa 1 John 1:14. Sa ato gyapong text ganiha nga, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Morning gi-describe siya dinhi nga full of grace and truth. So kini dako kaig mensahe sa atong makinabuhi, knowing God as grace and truth. Pag moingon tag truth, ang truth is revelation of God as light. Ang Ginoo kahayag. Ang kahayag mo expose sa darkness, mo padayag unsang naa sa kangitngit. Mao pud na ang kamatuoran, mo padayag, mo reveal unsa gyud ang tinuod. Si Jesus mao ang grasya personified. Diha sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Siya ang dalan, ang kamatuoran. So siya ang truth, grasya nga magpadayag. Siya gyud ang mag-expose sa darkness. Siya ang mag-expose kung naata sa shadow, kangitngit, naa sa doubt, naa sa despair. Si Jesus, ingon diha, is the embodiment of the truth. Ang truth, ang kamatuoran, gitagaag lawas. O kana, mao si Jesus Christ. Munang diha kang Jesus Christ, makahibaw kas kamatuoran, pinaagi sa imuhang eksperyensya kaniya. Diha sa Biblia, puno kaayo sa mga eksperyensya kang Hesus nga na-reveal ang ilang kinabuhi. Kung ikaw gud makasinati kang Hesus,
To be confronted with Jesus is to be confronted with the truth. Makahimamat ka kaniya, makahimamat kas kamatuuran. Makita nimo ang imong tinuod nga kinabuhi. Iyahang ipadayag kung ikaw nawala, lost, nga ikaw guilty, nga ikaw dead in sin, nga ikaw rebelde, nga ikaw nakapasakit sa iyahang kasing-kasing, nga ikaw worthy of God's wrath. Mahimamat nimo si Jesus, makailag yun ka unsay kamatuoran. Ug nasinati kini sa kadtong Samaritan woman ug kadtong sa woman caught in adultery nga pagsimamat nila kang Jesus, nailhan gid nila unsa sila, nga sila guilty, dead in sin, rebellious, break the heart of God, worthy of God's wrath. Si Peter nakasinati po dani sa pag-atubang niya kang Jesus nga kadtong nanagat sila unya nagmilagro si Jesus nga sa iyahang pagtaktak og pukot perting daghan ng isda nakuha niatubang siya kang Jesus og ningon siya, "Go away, Lord, I am not worthy." Natandog, nakasinati nga siya gyud guilty, di siya angayan ini nga panalangin. Ingana gyud si Jesus. Mahimamat nimo siya, makailagi ka sa imong kaugalingon. Daghay tawo wa kaila kang Jesus. Wa kaila pud unsa ang ilahang kinabuhi. Daghay na kinabuhi lang nga wala gyud magpakabana sa ilahang sala. Kay wa magid sila kasinati makakonfront kang Jesus Christ. Mao nang si Jesus is the embodiment of the truth o kung kita gyud makasinati kaniya. Karon na si Jesus personal sa atoa, pero we can meet him personally diya sa iyang pulong ug sa atong meditation. Kung kita diya sa iyang mga pulong ug magampo kining quiet time nato, masinati nato personally si Jesus Christ. Pinaagi sa atong relasyon diha kaniya. Ug ma-experiencehan nimo siya, makailag gyud ka unsa ka makasasala, unsa gyud ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Kay kung kita lang, di kita ka discover. Kay wala sa tuwa na pabor-pabor kita sa atong kaugalingon. Mo nang si Jesus, iya gyud nang gipadayag. Si Jesus is a personification of God's Word. He personified God's Word. Ang Word sa Ginoo sa Old Testament, mga balaod, no, daghang kaayo. Pero pag-abot ni Jesus, kung imo siyang mahimamat, ma-experiencehan nimong balaod. Ma-experiencehan nimo ang teaching sa Bible. Pinaagi kang Jesus Christ. Si Jesus nag-exemplify, iyag yung gi-example unsay mga teaching sa pulong sa Ginoo diha sa Old Testament. What is right and wrong? Gi-practice yun niya unsay gisulat sa Bible. Gi-practice niya ng forgiveness. Diha nimo mailhan ang kamatuoran. If you know forgiveness, tanawa si Jesus. Kay bisag kaaway, iyahang gi-forgive. Love your enemies, no, iya ginang gi-practice. Sa una, written lang na. Pero panahon ni Jesus, na sinati gina sa cross, kapag ingon niya, pasaylua sila, kay wagid sila nasayod sa ilang gibuhat. He is Word personified. Si Jesus. Masinati nimo si Jesus, makahibalog kaon sa humility. Si Jesus, usab, diha kang Jesus, God make Himself known. Diha kang Jesus, usab, mailhan nato ang Ginoo. Kung wa mo naog si Jesus, di kita kailaon sa Ginoo. Foreign ang Ginoo. Ang mailhan nato sa Ginoo, dali ra masuko. Justice, gahukom. Pero pag abot ni Jesus, diha kita kahibaw sa kamatuuran kung unsa gid ang Ginoo. Ingon diha sa John 14:8-9, ningon si Philip, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even I have been among you such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Ingon si Philip, "Pakita ka na mo ang amahan." Sa Philip, dugay naman tanag-uban. Wa ka gihapon kakita sa amahan. Nakakita ka nako, nakakita na sa amahan. So diha makita nato nga pulong nga si Jesus gyud ang revelation sa Father. Makailata sa amahan. Pinaagi kang Jesus. Sa mga aksyon ni Jesus, nag-show gyud about a holy God nga ang Ginoo balaan. Pinaagi sa aksyon ni Jesus sa iyang kinabuhi. Diha na pamatuod ang kamatuoran nga kita makakinabuhi gyud. Nga mupildi sa sala, magmadaugon sa mga pagsulay, mabungahon na kinabuhi. Tanawa si Jesus ang iyang kinabuhi. Siya ang nagpadayag kung saan nato pagkinabuhi. To live a holy, victorious, and fruitful life. Nakita nimo siyang kinabuhi, ang kamatuoran nga although he was tempted, bisag gitintal, grabe nga tentasyon, wa gid siya makasala. So siya gyud ang demonstration sa kamatuoran nga magmadaogon gid ta. He experienced suffering, temptation. Diha makita nato nga di kita moingon nga di gina kasabot si Jesus sa akong problema. Dili, nahimo ka na siyang tao para makaila. Mahibal-an nga He is with us.
with our weaknesses, with our temptation, kahibaw si niyana. Diha gyud kang Hesus siya ang truth, makailag itatanan niyana. Munang He is the embodiment of the truth and also He is also the embodiment of grace. Kaniha yung nato nga ang truth is revelation of God as light. Karon is grace is revelation of God as a God of love. Ang Ginoo gugma. Jesus is the embodiment of grace. Ninaog ang Ginoo, grasya gyud. Kay ngano, wala gyud siya nagpaabot nga kita mo duol. Siya mismo nanaog kung masinati mo ng the prodigal son. Nakarealize siya sa iyang dako nga pagkamakasasala na siya babuyan. Desisyon siya og uli sa amahan. Pag abot nila sa ilaha, nakita na sa amahan ang anak. Ang amahan ang una ni dagan. Paingon sa anak, dili ang anak ang nidagan para mangayg pasaylo. Ang amahan ang una ni dagan. Mo na grasya gyud kay ang katong bata nga prodigal nagwaldas-waldas sa katigayunan sa amahan, nagpakaulaw sa iyaha, dako kayo to nga kantidad. Pero pag uli, wa noon kasabi, wa bunali, wala gitulisok. Grace. Mo na ang Ginoo ninaog siya dinhi sa kalibutan. Siya gyud ninaog, dili kita ang nidagan anak kaniya. Ang grasya ninaog ordinaryo sa manger, dapat sa palasyo kay siya naghimo sa tanan. Ninaog siya ang nag-announce mga shepherd, dapat mag-announce kining mga priest, mga religious leaders, mga kings nga the Savior has come. Dili sila ang nag-announce. Ang mga shepherds ordinaryo nga mga tao, baho mga sinalikway po ni sa katilingban. Gi-welcome siya sa mga shepherds, the humble, dili sa mga proud. Diha gyud ninaog siya to the broken people, to the forgotten people. Mga shepherd forgotten, wa kay na ginapansin kay magbantay lag karniro. Ang grace ninaog in a dark world, kanang panahon nga ang mga tao spiritually dry. Kadtong time sa Old Testament ug New Testament, 400 years na ang latang, wala gyud word diha sa Ginoo. 400 nga gutom ang mga tao, uhaw sa pulong sa Ginoo, wala may prophet. Si spiritually dry ang mga tao, hopeless. Grasya gyud na nga ang Ginoo ninaog sa time nga hopeless ang mga tao na gyud sa sala, walay control ang tao sa sala. Ninaog gyud siya. Mo nang ingon diha, when life is at its darkest, grace shines the brightest. Mo nang si Jesus ninaog gyud. He extend through forgiveness. Makita nimo pag ganin ni Jesus na-extend ang love and grace sa pag-forgive, na-extend ang love and grace sa pag-heal, na si compassion gyud sa mga naas kagulool, kalisod, kasakit, mga naas balatian. Mo na grasya gyud kay diha nimo makita nga siya nagminister sa mga katawhan, physical, emotional and spiritual need nila. Mo nang He is God personified og mapadayag diha sa kamatuoran ug sa grasya. Truth and grace dili kini ma-separate. Tungod kay grace without truth is compromise. Truth without grace is condemnation. Pag moingon lang ka nga grace gugma, walay kamatuoran, kompromiso po na. Kay ngano, daghang maingon grasya bitaw gugma bitaw ang Ginoo, di na importanteng kamatuoran, compromise. Munang daghay wala kasabot sa grace, kay grasya man ng Ginoo pwede ra makasala. Lisensya noon to sin ing sa Romans 6. Dili kay grace without truth is compromise. Pero kung truth sad nga walay grace, condemnation. Kay kung puro lang ka kamatuoran, balaod, wala po'y gugma, paingon pud ta na sa impierno, kay di man ta maluwas pinagis balaod, maluwas man ta pinagis sa grasya. Kining duha dili masiparito, kining duha na kang Jesus. He is full of grace and truth. Ang grace nag-reveal sa atong need, pinaagi sa truth. Dili man ta kahibaw sa atong need. Ang grasya gyud nag-reveal sa atong pagkinahanglan, pinaagi sa kamatuoran. Mo nang kung way kamatuoran, walay truth, wala si Jesus Christ, dili ta kahibalo nga makasasala ka. You cannot appreciate the Savior until you understand sin. Dili gyud ka pangita kang Jesus nga nagkinahanglan kaniya kung wa ka kasabot unsay sala. Mo nang naagi truth aron makasabot ka unsa ka kalalom ka magsasala, unsa gyud ang kamatuoran sa imong kinabuhi og mangita gyud kag Savior. Mo nang misunderstanding grace is misunderstanding Jesus. Misunderstanding Jesus is misunderstanding everything. Muna yung natog na importante gyud ang grasya kay ma-miss nato kini mahimong maguba tanan ang atong kinabuhi. Unang grace personified. And ikaduha, this is the last, grace provided. Ingon diha sa atong main text, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Giuna nato kaniya ang has appeared to all men. Kay ang grace is who He is. Karon is what He has done.
nag-provide siya. Ang grasya sa Jesus nag-provide. Mo nang grace is God's doing for us. Ang grasya pagpamuhat sa Ginoo nga dili ta kabuhat. Mao kaninang ang Ginoo nag-provide kay dili ta kahimo. Gipicture kini sa katong pag-offer ni Abraham kang Isaac nga ina untang dunggabon ang bata kay para ihalad sa Ginoo, pero niingon ang anghel ayaw na ay nasangit didto nga karnero. Mao toy ihalad. Ang Ginoo nag-provide sa kaluwasan. Siya karon ang halad, ang sheep, ang karnero nga ihalad aron ma-provide, aron matagbo atong pagkinahanglan sa kaluwasan. Nang grace provides. Giyang gihatagan kita. Unsay gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi nga siya gyud ang giprovide sa Ginoo, siya nag-save kanato. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Redemption. Di ta kabayad sa sala, kamatayon ang bayad. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Kamatayon na nga spiritual, dili na physical, di na lawas. Spiritual, ma-separate sa Ginoo hangtod sa hangtod dito sa impierno. Di ta kabayad, wa kita bisag gamay mabayad, dili kita kahimo niya na. Isara ang pwede, a holy nga body, holy nga blood, the blood of the Lord Jesus Christ lang ang makahimo niya na. Tanan nakasala, wa gitay ikabayad. Si Jesus ra gyud ang perfect nga sacrifice as payment mo nang we are purchased. Gipalit kita sa dugo ni Jesus to pay the penalty. Mo nang salvation is saving us from the penalty of sin. Nabayran na. Wala na impierno, gibayran na ni Jesus. Mo na ingon mawala bang kaluwasan? Di na mawala, gibayran ni Jesus na. Gibayran na niya by His blood. Di man na ma-reverse. Walay reversal sa salvation. Mo nang di masabtan sa uban gyud nga di na ma-reverse. You are purchased, gipalit ka na ingon diha sa iyahang pulong nga you are not your own. You are paid with a price, and that is the blood of Jesus. Dili na ka ikaw, gipalit na ka. Unsa man mo ambak ka, di na ka kapambak, gipalit na ka. Bisag unsa himuon sa imuha. When you accept Jesus as your Lord and Savior, gitugyan nimo ang imong kinabuhi ngadto kaniya, gipalit na kaniya. Mo nang salvation is saving us from the penalty. Daghang kayo pulong ang salvation na redemption, na ay substitution, gisubstitute kita unta ang magantos, reconciliation pagsaguli through forgiveness. Ang salvation is not only to save us from hell. Ingon nato ganiha nga gi-provide pagud niya. Gi-providean pagud tag eternal life. Wala lang tag giluwas aron di ta maimpierno. Gitagaan pagud tag eternal life, a life nga bag-ong posisyon, bag-ong pribilehiyo, quality of life nga maangkon nimo ang tirod nga kalipay, katagbawan og mabungahon nga kinabuhi. Gi-provide na sa Ginoo pinaagi sa iyahang grasya. Grasya gyud na. Mao nang ang grace and mercy is different. Ang grace nangawat ka, ang angay gyud nimo deserving ka nga mapriso. Pero wala ka gipriso tungod sa kaluoy. Mercy na siya. Mercy ang tawag ana. Wala ka nakaangkon sa unsay dapat unta sa imuha nga mapriso ka. Mercy na siya. Ang grace is wala ka tuod gipriso katong imong gikawat gihatag pagyud sa imuha. That is grace. Mo nay nahitabo sa prodigal son. Nakasala siya sa amahan, nagpakaulaw siya sa amahan, nagpasakit siya sa kasing-kasing sa amahan, kay nahurot ang kwarta sa amahan nga gihatag niya. Dapat siya bunalan, prisuhon, di na ilon nga anak, layas dire, di na ka, kay gikuha na nimo imuhang katigayunan, imong rights, imo nang gikuha. Kay na siya katungod, para sa tuwa, abot nag-18, musiparit na. Pero sa gibuhat sa amahan sa iyaha, layo pa, gigakos, o gipasulod sa balay. Unsa pagigibuhat, pinaka the best nga suot, tagaan, robe, singsing. Unsa pagyud, giihawan. Suko katong igsuon. Wa gani ko nimo ihawi pa nga dugay wa gyud kumuhawa sa imuha. Kinino ang imong anak nga nagpasipa kanimo. Giihawan no nimo og baka pagyud. Ako wala bisag kanding. Grace. Grace, gitagaan ka sa dili ka angayan tagaan. Ang mercy, wala ka nakadawat sa angay unta nga madawat nimo nga kalautan. Ang grace is di ka angayan, gitagaan ka. Mao na ang grace. Mao nang to save us and provided eternal life sa atong kinabuhi. Then not only to save us, unsa gibuhat ni Jesus as grace, to sanctify us. Ang grasya, wala lang kagipasaylo. Dili lang ka ikaw, di na maimpierno. Ang tao nga mudawat ng Kristo, wala pa ka nausab
Naapagyapon ka sa kinabuhi nga naulipnan. Naagyapon ka sa kalibutan nga puno sa tentasyon. Naagyapon ka sa kalibutan nga dali gyud kaayo makapagkasala ka nato. Power no sa kalibutan nga mo invite ka nato to sin. Gamahanan pagyapon mo nang naay sanctification. Gi-provide sa Ginoo gyapon na ingon diha sa atong text gyud. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. See, ang grasya wala na human, diha lang kutob sa di na ka maimpirno, kung dili usab ang grasya mag-empower ka nato sa pagkinabuhi nga mapildi ang sala. Sukwahi sa prinsipyo sa uban nga ang grasya pwede nun ta kasala. License na nun to sin. Dili kay ang grace mo empower kanimo, muhatag kanimo diha kusog nga dili na ka sa mga worldly passions. Ang imong kinabuhi controlled na, godly na. In this present age, in this world nga puno gyud sa tentasyon, puno sa kalibutanong butang nga mutulak kanato nga musupak gyud sa Ginoo moadto gyapon sa sala. Mao nang ang grasya mo sanctify kanato nga makaresista sa mga tentasyon, muhatag kanato kusog sa mga kahinaon nato, makatabang kanato pag overcome sa sala, making us more than conquerors. That is grace. Mahimutang magmadaogon sa mga lawasnon nga tinguha. Kita gyud makita nga ang kusog naa sa Ginoo dili atoa. Makadaog ta sa mga challenges sa kinabuhi, dagay problema sa kinabuhi, pero naa ang grasya sa Ginoo moy muhatag kanatog kadaogan. Ang grasya usab muhatag kanatog courage to live differently. Ang grasya di ta mauyon na sa kalibutan. Muhatag kanatog kusog nga magkinabuhi gyud nga separate no dili pareha sa kalibutan ug mo endure gyud ta sa mga trials og makakinabuhi ta sa iyahang kabubuton. And that is the power of grace. Tungod kay ang grace, muusab ka nato. Grace is God's ongoing work aron mahimo kitang mahisama kang Kristo Jesus. Musip sa atong kinabuhi. Ngunang ang grace mo touch gyud sa atong kinabuhi. Mo touch siya, dili lang siya mo save ka nato sa hell no sa impierno kundi mo touch ka nato nga maoy mo tulak ka nato nga mahimo kitang matarong og makakinabuhi nga gamhanan pag-alkontra sa sala. Kung ang mga believer nakasabot gyud sa grace. Muna ingon si Warren Wiersbe, believers who honestly understand the grace of God will not want to live in sin. Kung nakasabot gyud ka unsay grasya, dili gyud ka ganahan magkinabuhi sa sala kay tagaan gyud tagahom sa Ginoo. If grace has truly touched your life, dili ka magpabilin ingana. Mausab gyud ka. You cannot remain the same kung makasabot gyud ka sa grace. Kung ang grace mo touch sa atong kinabuhi, muhatag ka natog gahom, muhatag ka natog kadasig, muhatag ka natog kalipay nga motrabaho sa iyahang gingharian, muhatag ka natog kumpasyon ngadto sa mga nangawala, sa mga pagkinahanglan sa uban, grasya na mo na ingon sanctifying grace. Mo nang Christmas reminds us nga ang Ginoo ninaog dinhi sa kalibutan aron kita ma-free not only from the penalty of sin but also from the power of sin. Gahom sa sala. He gives us power nga magkinabuhi karon diha sa Ginoo. And lastly, not only to sanctify us but also to secure us. Sa verse 13 sa atong text, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Secure us in His presence. Mag-sure ka nato nga muadto gid ta sa langit. Secure us. Daghay dili gid mo to aning eternal security. Kay ingon gid nila pag ang Kristohanon nga nag-angkon nga siya Kristohanon, kung magpakasalag balik, mobalik sa kalibutan, mawala gid na iyang kaluwasan. Mao gid na di sila kadawat ana nga pagtulunan. Grace assure us. Siya gyud ang mag-secure sa atong destiny. Pag ikaw gi-seal na by the Holy Spirit, gisilyuhan na ka sa grasya sa Ginoo, dili na ka, no one shall be able to snatch you away from the hands of God. Walay makaagaw ka nato sa kamot sa Ginoo. Langit yun ang destinasyon. Ngunang nining mga panahon na ang grasya mag-motivate ka nato to live a life nga ready for His coming. Ready for sa iyahang mga ganti. Ready diya sa atong madawat kaniya sa diyang mabalik na si Jesus. Kung kita tawgon na sa Ginoo, either in death or in rapture, mamatay taron or mabuhi pa ta pagbalik niya, we will be in His presence in heaven. And in heaven, no more sin. Muna ingon diha, grace save us not only from the penalty of sin, not only from the power of sin, but also
save us from the presence of sin. Dadon ta sa iyang himaya, wala na may sala dito, di na kita makasala pa. The struggle is over, og mo nang gitawag nga joy to the world. Milipayon kita, dinitak na kay this celebration no kining Christmas, nag-remind ka nato nga grace came to invite us. Katong wala pa ka-receive sa grasya, this is a chance. Katong wala pa ka-understand sa grasya, this is a chance, opportunity, no, to rely and rest in His grace. Dili lang enough ang makita nimo si Jesus sa manger, luoy kaayo, kundi we embrace a Savior full of grace and truth. Muna ang pangutana, have we received this grace? Kaduha, are we touched, no? Natandog bagid ta nini nga grasya? Kung tinuod na, joy to the world.